magandang Thursday morning po sa inyo lahat. Good morning po. Kasama pa rin natin ang pinaka-pogi sa Net 25. Bawasan mo ng konti. Hindi naman ang pinaka-pogi. medyo pogi. Medyo, yan. Magandang umaga po, Good morning, Ricky. It's nice to be here again. Ayan. Thursday. Ano pala ngayon? Thankful Thursday. Thankful Thursday. Kasi syempre dapat everyday tayo thankful. Pero ngayon lalo na pag Thursday, kasi ano sila, magkatunog Thankful Thursday. Dahil, ano po kayo? Ano pong thankful? You're thankful today for what? Lagi naman araw-araw. Basta gumising ka at meron ka pang lakas. Ayun. Yun pa lang malaking bagay na Oo. na dapat ipagpasalamat. Oo naman. Tapos, bukod doon, makikita pa kita. Aba, Ayan ang ako ng pinakamaswerteng tao pagka ganyan ang araw-araw natin, ha? Nako, sana all. Siyempre naman. Ang sarap talaga. Ganyan po, dapat everyday we have to be grateful po sa ating mga kasamahan. Di ba sa ating pagmulat pa lamang ng ating mga mata, no? Magpasalamat tayo kasi ang daming hindi na namumulat sa umaga. Alam mo, Ricky, ang problema kasi sa iba, ang nakikita lang nila yung problema. No? Tama, oo. Kung minsan, nasa perspective din yan. Kagaya halimbawa sa work, ang dapat tingnan mo dito kung ano yung pwede mong maging dahilan ng pagngiti ng mga labi mo. Naks naman. Halimbawa, pagpasok mo, makita mo yung security guard, bitin mo kung ano yung maganda sa kanya, di ba? Oo, tama. O sa halip na tingnan mo yung mga negatibo para maging positive ang outlook mo sa buhay, doon ka tumingin sa laging magaganda. Maganda. Kasi lahat naman talaga ng bagay may maganda, di ba? Meron naman maganda sa lahat talaga. So, ito natatandaan ko to, nung batang-bata ako talaga. Mga ano lang to, mga 10 years ago po. 15 naman, sige. Wag naman tayo ambisyosa masyado. May tinuro sa akin yung teacher ko. Ito matatanda. Tanda ko. Alam mo yung bond paper? Oo, bond paper. Di ba tinuro niya, bond paper, nilagyan niya ng pentel pen. Yung tuldok. Yung tuldok. Sabi niya, anong nakikita niyo? Siyempre, mga bata kami, yung pentel pen. Yung tuldok Yung tuldok ng pentel pen. Yes. Sabi niya, ayun ang mali. Kasi usually, pag may konting pagkakamali, doon tayo nakatuon. Totoo Sabi niya, yan. mas malaki yung puti sa bond paper. Yes. So, ayun. Tama naman si Ka Nelson. Dapat po, we have to find something to be thankful for in every situation. Ngayon, kahit na malaki, ano pa rin po ang krisis natin, matindi pa yung krisis natin, dahil nga po sa gitnang silangan na sigalot, may pagpapasalamat din tayo. Siguro. Totoo. Siguro ba? Meron ba? Meron naman lagi. Pero yung tinuturo mo na Yung pentel pen na may bond paper, baliktad. Baliktad. Pentel pen na may bond paper. Pentel pen. Bond paper na may Dalawang lesson yan. Dalawang lesson. Yung una, dapat tingnan mo yung mas malawak na positive, di ba? Pero ang dapat mo rin tandaan, konting batik lang. Dapat na yan kasi ang konting negatibo mo lang, dapat maingat. Tama. Oo, okay. Dapat ingat din po tayo, lalo yung ating mga public servants po. Kasi nga, ang tiwala po ng taong bayan, di ba? Hindi nga konti Pinuno na nga nila ng polka dots yung bond paper natin. Anyway, maganda pong umaga muli, lalo na po sa ating mga taga-subaybay sa Radyo Agra 1062. Live tayo at dyan. syempre, mga nanonood po sa atin online, sa Facebook at sa YouTube, sa kanilang mga TV, sa kanilang mga iPhone, mga iPad, mga laptop, at lahat-lahat na maganda umaga po. Sana po ay magkaroon kayo talaga na isang very thankful Thursday. At ito, umpisa na po natin. Ayan na. Dahil may swabe pong pambungad po tayo ngayong umaga. Rare bloom alert sa Mount Makiling. Isang bihirang tanawin ang kasalukuyang dinarayo po ng hikers sa Mount Makiling. At yan ang Rafflesia. Rafflesia? Rafflesia. Ang Rafflesia. Oo. Rafflesia. Ano? Rafflesia. Rafflesia. So wala pa raffle. Oo, wala pa ng raffle. Ang Rafflesia, nakilala bilang isa sa pinakamalaking bulaklak sa mundo. Nakita niyo na po yan? Hindi pa, ngayon pa natin. Pero alam ko, sa Antique yan dati. Meron na pala sa Mount Makiling. Baka may ibong lumipad, bit yung yung seeds. Mula Antique, lumipad papunta ng Mount Makiling. Anyway, ito good news po. Dahil syempre ngayon, meron tayo sa Mount Makiling na Rafflesia at hindi ito basta-basta namumulaklak. Talagang once in a while, moment daw sila mag-bloom. Pero ito po ang exciting, ha? Anong exciting? May nakita mga additional buds sa paligid kung saan may fully bloom na Rafflesia. Kaya ibig sabihin niya,
yan, mas marami pang rafflesia na Ay, oo nga, pwedeng ito. mamulaklak. Oo, Yung mga buko. Oo, paano kaya nila nakukunan ng retrato yan? Ang swerte rin naman ng mga nakakatagpo Inakyat yan. yan. Oo, kaya naman, paalala sa mga namumundok dyan ha, Oy. manatili lang sa trail, huwag hawakan po ang rafflesia, Ay, oo. huwag na huwag pipitasin para tuloy-tuloy silang maprotektahan at maparami pa. Samantala, ngayong officially dry season na nga, dagsa na naman ang mga Pinoy para magtampisaw sa dagat. Kaya may paalala po ang National Museum of the Philippines na mag-ingat sa isang sea creature. Mula flower, punta naman po tayo sa sea creature na mukhang harmless. Ang ganda-ganda po, tignan niyo. Ay, oo nga, para din bulaklak, ano? Parang bulaklak, pink-pink pa na may yellow-yellow. Parang ang gandang lapitan eh. Ito Gandang po. hawak-hawakan. Ay, ito na nga, mag-ingat sa, di ba minsan yung napakaganda sa paningin mo, delikado pala. Naku. Ito po ang Toxipnestus pileus o Ba? mas kilala bilang flower urchin. Ay, parang orchid. Oo, tama po kayo kanina, so dahil mukha nga siyang bulaklak. Mukha nga bulaklak. Makakalina ka talaga sa ganda, pero wag daw magtangkang hawakan yan. Bakit? Dahil tinatawag yung most dangerous sea urchin noong taong 2014. Delikado. Delikado, pero tingnan mo, ang ganda talaga. Parang siyang bouquet. Kahit No. nga ako, parang gusto kong puntahan. Gusto mo. Sige, subukan pa po natin. Pag napuntahan natin, pwede yung hawakan. Tingnan natin Ano bang mangyayari pagka Ayun, hinawakan hindi pa yan? natin alam. Pwede natin gayong exclusive po yan. Mukhang hindi pwede. Hindi pwede hawakan eh. Ito, bakit nga po ba ito delikado? May lason po kasi yan Ayan, na sinasabi pwede ko. magdulot ng pamamanhid. Ayun. Ito, mahirap to. Muscle paralysis at hirap sa paghinga. Patay ka dyan. At mas delikado yan, lalo na sa mga swimmers at divers. Nako, Kaneso, ikaw pa naman, di ba, napag-usapan natin nagano ko. kahapon. Oo. Nag-ano ka, piniprepare mo yung abs Yeah. mo, yung six-pack mo, di ba, dahil balak mo mag-beach. O, ito ha, kahit may six-pack ka na po, huwag mo siyang hahawakan pa rin dahil makikita siya sa Malala. shallow waters. Alam ko naman hindi ka doon sisisid, ano? mabababaw, meron yan. Tampisaw ka lang di ba? Oo. Papakita mo yung abs mo, di ba? Naku, delikado pala yan, Delikado ano? po yan. Same spots yan kung saan tayo nag-snorkel o lumalangoy. Ba? Ayan. Kaya ingat po, ikaw, Nelson, ikaw yung may balak mag-beach ngayon. Meron, oo. So, dapat pala, actually, lahat ng mga ganyang makikita mo sa dagat, dapat mag-ingat eh. Dahil, di ba yung mga, ano man tawag doon, yung mga, yung jellyfish? dikya. Yung mga Opo. dikya. Delikado rin yan eh. Ay, oo. Meron nga ibang kulay na nabalita namin nung kamakailan. Di ba dati nakikita natin parang mga invisible, di ba? Oo. Translucent. Ngayon po meron ng pula. Parang pulang dikya. Ayan. So, iba-iba ng klase. So, ingat din po tayo sa ating paglangoy-langoy. Ayan, pag hindi nyo kilala, pag hindi nyo alam, huwag lang hawakan. Yes, Oo, yan. Eto naman, Ricky. Kaya mo pong talunin yung aking balita? May pagandahan tayo ng balita, di ba? Eto naman, viral po sa China ang kwento ng 7 aso. Yes, 7 dogs. Nakita ho sila kasi naglalakad sa highway. Ayan o. Ang cute! Sa highway sa Changchun. Alam mo ba kung bakit nasa labas ang mga aso na ito? Tumakas pala yan sa mga hinihinalang magnanakaw ng aso na konektado sa isang dog meat shop. Kakatayin sila. Sa gandang niyan, gagawin lang pagkain. Grabe. Siguro, walang makakain na. yun ang trabaho nila. Manguha ng mga, kung ano, mga asong kakalat-kalat eh. Pero sa video na kumalat sa Douyin, makikitang magkakasamang naglalakad nga po itong mga asong ito. Pero iba-iba yung breed nila, ha? Tropa sila, no? Mayroong German Shepherd, Golden Retriever, Labrador, Corgi, at Peking Geese. At batay sa report, tinatayang 17 kilometers na po ang nilakad ng mga aso na ito. Papagod, ano? Buti hindi sila nag-iwahiwalay. Sa tulong po ng local Chinese Animal Rescue Group na Bitter Coffee Stray Dog Base, ay nagpadala sila ng volunteers para masigurong ligtas ang mga aso. At ang ending, mabuti naman, lahat po sila nakauwi sa kanilang mga fur parents. Yun. Ayan. Tropang-tropa sila, no? Parang nag-ano lang, namamasyal lang sa Nagkasun- BGC. Kasi kuminsan, di ba, yung mga aso na hindi naman magkakakilala, lalo na hindi magkakabreed, nag-aaway-away. Nag-aaway. Pero ito, may balita ako dyan, may dagdag akong detalye dyan. Ano yan? Magkakapit bahay po sila. So, Ay, nasa isang community po sila. Kaya Andun sila siguro, kinuha isa-isa nung mga dog napper. Oo, nung dog napper. Kaya siguro naghatiran muna sila. Tapos ang balita ko, ang leader nila dyan, yung Corgi. Nasa ba yung Corgi? Sino yan? Si yung maliit Corgi. po yan, ano? Yung na parang maliit? pandak, ano? Yan, yun yung Oo, puti ayan, na yun? yan, yung mataba-taba. Ayan. Oo. Tapos, nakakatawa nga kasi ibang netizen sabi, parang yung cartoons po, Pet Life. Pet's Life ba yun? Pet Yes, Life. Ayan, meron silang sarili pag-iisip lang. Pero ang maganda sa kanila, pinapakita nila na walang iwanan. Sa oras
batas ng... Pangailangan. Oo, dapat magtulong-tulungan. Kung nagagawa ng aso, bakit tayo mga Pilipino hindi diba? natin gawin, di ba? Oo, nako. At yan na nga po, good news yan dahil siyempre tuwan-tuwa po yung mga magulang nila, no? At proud na proud sila. Akala nga po nung iba, AI yan o kaya scripted. Oo, pero hindi, totoo yan ha. Totoo yan, Ayan. O, ito pa Nelson, sa Ano China naman pa yun? rin. China? Isipin mo, nasa park ka, tapos ang lalapitan, halimbawa may tanong ka sa park, ano? Aha. Hindi tao. Ha? Hindi tao, hindi hayop. Hindi Ang tao, mo kung hindi ano. hayop? Oh, hindi tao, hindi hayop, hindi halaman. Ano? Kundi robot. Robot? Robot! Oo, sa China po, robot na po ang pwede mong pagtanungan, makikipag-usap ka halimbawa dito. Ayan. Saan po ba na dito yung CR? Ganon? Oo. Oh. Ayan siya. Parang diba? gusto kong makita yan. Saan ba yan? Sa China po, nangyari na yan sa Qinghai Stone Park, kung saan officially nang inilunsad ang kauna-unahang robot volunteer service station sa China. Ay, oo nga. At hindi lang sila display ha, legit na tumutulong sila sa tao. Nagsasalita? Nagsasalita siguro, pero hindi Paano? natin maintindihan. Baka Sa ba- Chinese, Hindi, Chinese. hindi, pagka AI, Oo, pwede kaya nang na any language. translate na, no? Oo. Ito ang mga kailang gawin. Sumagot ng tanong ala tour guide. Saan po ba dito yung papuntang Cubao? Mga ganon. Saan po ba yung dog meat shop? Ay, bawal Ayan. yan. Sa China lang pwede. Magbigay ng directions at photo spots. Aba, Ayan, saan pati ba ko sa pwede Instagram, masarap boy. magpa-picture dito? Oo. Magpaliwanag ng policies at information, magbigay ng tubig, Pengin tubig. at first aid items, mag-remind ng safety habang nagpapatrol. At imagine robot yan ha, pero Oo. grabe ang assistance Manilita na pa, ibibigay no? nila. Oy, bawal po dyan. Oo, bawal dyan magbanyo. Ayan. Meron talaga tayong toilet na talagang designated. Mainan pa sa mga robot na may visual recognition system. Balik, parang combination po yan ng pagiging safety officer at public announcer. Naku, mawawalan tayo ng trabaho dito, Nelson. Huwag kayong tumawid. Huwag kayong tumawid. May dumara. At may nag-stand out sa kanila na kaya makipag-usap in real time in Chinese. At ito nga tama Ay, sabi ko sa iyo, At English. Kaya niya yan. Ang mga robot na yan ay dinevelop ng mga local robotics companies bilang bahagi ng vision ng Shenzhen na maging isang city of volunteers. Wow, galing. Pero parang sa akin, iba pa rin na may human touch. Oo naman, pero Diba? siyempre, sa panahon ngayon, mas mapagkakatiwalaan ng robot kaysa sa totoo. Ayun na nga. Mamay, iligaw ka pa. Tanungin mo kung mapagtripan ka pa, no? Ipaprank ka pa. Talaga naman, no? Nako. Eto Ayan, naman. mukhang malamig-lamig sa China, no? Eh, dito po ba? Mukhang mainit kasi naglakad daw kanina. Oo. Mainit po ang panahon at alamin natin ang status ng panahon sa buong Pilipinas. Easterlies po ang makakaapekto sa buong bansa. Magdadala daw po ito ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Northern Mindanao, sa Davao Region, Caraga, Sorsogon, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Samantala ay makakaranas naman ng panakanakang pag-ulan o thunderstorms ang Metro Manila at ng natitirang bahagi pa ng bansa. Ang pinakamataas na temperatura, pinakamainit. Wow, ang init na ngayon. Grabe. ah. 32.7 degrees Grabe. Celsius. Mararamdaman ito bandang alas 4 ng hapon. At sa nag-iisip na tanawin ang paglubog ng araw at magmuni-muni, 6:08 p.m. Lulubog po ang araw. Pahaba na po ng pahaba yung araw natin talaga ngayon, ano? Tsaka painit ng painit. Yun ang problema. Oo, kaya naglalagitik na siguro, tama ba? Yung mga pawis-pawis po ngayon, ano? Lalo na, kamustahin po natin mamaya yung mga nagta-transport strike, ano? Sa ilalim oo. sila ng init. Mamaya, sakto dahil makakausap po natin yung si Marvel Buena, no? Ng Manibela. Maribel po. So, kamustahin po natin ang lagay naman ng ating mga drivers and operators. At eto pa pala, may 7 lugar ho ang posibleng makaranas ng danger level heat index o yung damang init ngayong araw. Ayon po sa inilabas ng Pag-asa, ang pinakamainit na heat index ay inaasang abot ng hanggang 41 degrees Celsius. Ito'y sa Borongan, Eastern Samar at sa Dumangas, Iloilo. Ang init niyan. Oo, kahapon 40 lang po yung pinakamataas. Ito matindi, Oo. 41 na. 5 lugar naman ang maaasahang makakaranas ng 41 degrees Celsius heat index din. Ang Iloilo City, Iloilo, Cotabato City, Maguindanao, Dipolog sa Zamboanga del Norte, Giwan Eastern Samar at Dipolog Zamboanga del Norte. 2 beses si Dipolog. Nasa ilalim ito ng danger category na maaaring makaranas ng heat cramps, heat exhaustion at heat strokes ang mga tao na matagal pong nababad sa init. Kaya pinapayuhan
lagi pong magdala ng tubig at payong panglaban sa mainit na panahon. Oo, mahirap po magka-heat stroke ha. Oo. Tapos syempre dapat alam po ninyo yung mga first aid niyan. Pag Correct. na-heat stroke kayo, dapat talaga magpa-cool down. Sabi nga po ng mga doktor, wag basta-basta yung extreme temperature kasi po iba, Yes. ang alam nila, yung bubuhusan ka Biglaan. ng yelo bigla, masashock naman daw po yung sistema. Tama. So, para na lang po, iwas na lang po tayo. Pag nakita na natin na talagang matindi na yung sikat ng araw, sumilong na po tayo. Silong muna. Oo. Pakalma muna. Lagi yung sinasabi, magdala ng payong. Payong! Di ba? Kasi umulan man o umaraw, Yes. payong. Ayan. So, walang summer sa Pilipinas, ano? Oo, ayo kasi sa Pag-asa, bagat meron tayong summer vacation, Opo. meron tayong summer kung ano-ano. Technically, ay hindi ho talaga walang summer sa Pilipinas. Dahil ang ating bansa ay isang tropical country. Meron lang tayong dalawang season, wet and dry. Wet and dry season, kaya pag pumunta kayo ng palengke, di ba? Oo, wet and dry market. And dry market. Walang summer. Summer. Walang winter. Walang winter Ang- market. Ang mainit na panahon, yan po ay mula Marso hanggang Mayo, tinatawag na warm and dry season dahil sa pagtatapos ng pag-ihip ng hanging amihan. Ay, nako. Ito Pero na, palagay ko, dapat baguhin na yun, yung wet ano na and po, dry. very na. wet and very dry. Oo, dapat no? may mga ganun na. Dapat apat yung season. May very wet, very dry, and Oo. dry. Tsaka merong sad and happy season. Nako, sana po mas maparami ang ating happy season. Ayun, oo. Ito naman po, para mas maging happy po tayo ngayon, ito naman ang ating super panalo news. Panalo po ang Pilipinas matapos mag-uwi ng 2 gintong medalya si Antonia Lucia Rafael sa Westraliation. Wow. Cup 2026 na naganap po yan sa Perth, Australia. Congratulations. Nasungkit po kasi ni Rafael ang gold sa solo technical at solo free routine sa junior category. Ay. Pinamalas ng Pinay swimmer ang kanyang disiplina, husay at world-class na performance sa larangan ng artistic swimming na lalo nagpatibay sa pangalan naman po ng Pilipinas sa international competition. Pinuri naman ng Philippine Aquatics ang kanyang dedikasyon at tagumpay. Ayon po sa kanila, ang panalong ito ay inspirasyon sa mga kabataang Pilipino na nais pasukin ang artistic swimming at iba pang aquatic sports. Ang galing, oo. Dati po, laging China ang nananalo dyan eh. Tama. Ngayon, di ba? At Philippines least, na. Pilipinas naman. Kayo po ba ay magaling mag-swimming? Yes. Wow. Lalo na pag walang tubig. Ayan, pwede po kayo, mag-artistic na lang. Artistic swimming. Artistic Mahirap yun, swimming. ha? Yun nga lang swimming, ang hirap na eh. At least marunong po kayo lumangoy. Yeah. O syempre, basic Lalo na life kung may skill baha. yan. Sabi niya nga natin, may submarine na ng Pilipinas. Yes. Ito naman po, meron pa po kaya ng balita. Yes, may good news ka. Hindi naman tayo patatalo. Ano May ba? good news din tayo. May libreng kidney screening na pwedeng ma-avail sa piling branches ng Mercury Drug. Sa pakipagtulungan ng AstraZeneca at Diabetes Philippines, ibinabalik ang free UACR test o yung urine albumin to creatinine ratio test. Isang paraan para ma-detect ng maaga ang chronic kidney disease. Saan pwedeng magpa-screening? Ay, punta lang po sa Mercury Drug Pavilion Mall, Mercury Drug Shangri-La Plaza, at Mercury Drug Trinoma Mall. Kung wala naman kayo sa NCR, meron po sa Mercury Drug Noveleta Branch sa Cavite yan, ha? Cavite. Available din ang libreng screening mula Wednesday hanggang Sunday during store hours. Okay, Hindi ho kailangan ng appointment. Pwede ang walk-in. Ang CKD ay tinatawag na silent disease. Kadalasan kasi late nang lumalabas ang sintomas. At eto pa, batay sa report noong 2022, 36% po ng mga Pinoy ay mayroong CKD, chronic kidney disease. Kaya sa kidney screening na ito po ay nadedetect ang protein sa ihi na early sign na mayroon pong stress o damage na sa ating bato. Ayon nga daw po kay Dr. Ray Rosales, kung maaga man ang kondisyon, pwedeng makontrol o maibalik sa normal ang kalusugan ng ating kidney sa pamamagitan ng tamang gamot at lifestyle changes. Good news po yan, no? Kasi pag narinig mo na chronic, parang wala nang paggaling, ano? Yung pala, basta maagapan. Yes. O yan, punta na po kayo dyan dahil mahal din yan, ha? Oo. Magpa-check ng inyong kidney. So ito, yung mga nakita nyo naman po yung branches, take advantage na po habang nasa mall po kayo at hindi pa sinasarado ang mall dahil 'di ba katulad natin kahapon, Correct. isasarado na po ang malls na mas maaga ngayon dahil nga po dahil sa crisis pa rin. And speaking of crisis, naku,
Patpi, malulungkot ka sa ating balita ngayon dahil bate po sa Bangko Sentral ng Pilipinas kahapon, March 25, nagsara ang piso kontra dolyar hanggang 60 pesos and 10 centavos. May paghina ng 15 sentimo ang piso kontra dolyar kumpara sa naging palitan nitong Martes sa halagang 59.95 pesos. Narito naman po ang palitan ng piso kumpara sa iba pang currencies. Siyempre po sa yen, 37 centavos. Sa euro, 69.59 pesos. Sa Hong Kong dollar naman po ay 7 pesos and 65 centavos. Sa Saudi Riyal ay 15.96 pesos. Ang source pa rin po natin ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan. So, ngayon po, syempre, Ka Nelson, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbabalita dahil napakainit. Parang yung panahon natin na patuloy na umiinit, mainit pa rin po itong usapin ng, syempre, ng ating transport sector. Kaya po, ano pa po ang unang issue na ating tatalakayin, Ka Nelson? Importante ho, malaman natin ang issue sa transport group, commuter at labor organization. Nagkaisa po sila kasi sa isang 2-day nationwide transport strike bilang protesta sa tumataas na presyo ng langis at mga polisiyang nakakaapekto sa kabuhayan ng mga tsuper. Habang iginigit nila na hindi lang ito ang laban ng transport sector, laban din daw po ito ng buong mamamayan dahil sa malawak na epekto sa pamasahe, presyo ng bilihin at sa pang-araw-araw na buhay. Kaya alamin po natin mamaya ang kasalukuyang lagay ng isinasagawang malawakang transport strike. Kung papala rin tayo, makakausap natin si Mar Balbuena, Chairman at Presidente ng grupong Manibela. Ako, yan na nga po. Kahapon pa lang, actually, Ka Nelson, ang daming nakakaawang mga commuters. Ang Bakit? dami pong na-stranded. Ganun Yung ba? na po tayo lumayo dito sa Commonwealth. Oo. Hirap na hirap po, nakita natin, di ba? sumakay. Tumutungo si Joyme, ano? Tama. Oo, kasi, welcome back, Joyme. Oo, kasi po dito talaga, wala po talaga masakyan. Aha. Tapos, sabi nga po ng datos kahapon, 30% po ang inuluwag talaga ng traffic. Dahil wala na pong bumabiyahe. Marami pong nag-take na ng public utility vehicles. So, alamin po natin mamaya kung para saan ba itong talagang transport sector. Alam naman natin talaga ang hinaing po ng ating transport sector. Pero ang hirap nga balansehin, Ka Nelson, di ba? Dahil tingnan mo, kawawa rin yung mga mananakay natin. Kaya, nag-abiso na po halimbawa ang ibang paaralan na wala pong pasok ngayon. Katulad po ng UP, UP mga branches po, wala pong pasok ngayon. Check nyo na lang po ang inyong paaralan kung may pasok kayo o wala. Samantala po, para sa ating susunod na issue, naghain nga po si Senator Rizon Tiveros ng Senate Resolution number 357 para naman imbestigahan ito ang Roblox at iba pang online gaming platforms dahil sa mga banta sa kabataan. Katulad na lamang ng online sexual abuse, grooming at iba pang digital risks. Pero may mga nagsasabing maraming benepisyo ang Roblox sa mga bata katulad ng creativity, social interactions, basic coding and design skills. Ang tanong, kailangan ba rito ang total ban o restriction lamang? Pag-usapan po natin ito kasama si Art Samaniego, isa pong cybersecurity analyst. Ayan. Samantala, nagkaroon naman na ng matinding banggaan ng mga pahayag sa pagitan ni Navotas Representative Toby Chanco at iba't iba pang opisyal ng gobyerno. Ito naman po'y kaugnay ng issue ng impeachment kay Vice President Sara Duterte at ang umanay mga kaso may kinalaman kay dating House Speaker Martin Romualdez. Para sagutin po ang mga issue sa kanya, makakasama natin at makakausap mamaya si Congressman Toby Chanco, kinatawan po ng Malabon. Ayan, ako. Ba, Navotas? Nabotas. Nabotas Magkapit bahay lang naman, bayaan mo na. Ayan po, nako, napakainit nga po ng usapan dahil kahapon po, di ba, nag-umpisa na talaga yung pagdinig, ano. Nandito rin po kahapon si Kong Toby. So, Ganun ba? excited siya na Tama, makasama tama. po tayo ngayon. Mamaya po, alas 9:30 po ng umaga, abangan niyo po yan. Kaya kung may katanungan po kayo, tingin po sa nangyayari po dyan sa Kamara de Representantes, mag-text lang po niyan. At mag-text po kayo dito at mag-message kayo dahil po sa ating QOTD or Question of the Day. Anong meron? Ayan, sa gitna po ng tumataas na presyo ng langis sa tensyon sa Middle East, sinabi ni Ferdinand Marcos Jr., ang ating pong Pangulo, na pwedeng muling buksan ang usapan sa China para naman sa oil and gas exploration sa West Philippine Sea. Pero paano na ang mainit na issue ng West Philippine Sea? Di ba nga po, Ayun. lagi tayo nagkakabangayan. Dahil itong mga bully kasi, lagi tayong hinaharas dyan sa WPS. Kaya po ang question sa din natin, sang-ayon ba kayo na makipag-usap ang Pilipinas sa China para sa joint oil and gas exploration? Bakit? Mag-comment lamang po sa aming Facebook account, hanapin lamang ang Net25 News and Information at makibahagi sa aming talakayan online. Kayo po, Ka Nelson, sa tingin mo? Ay, kailangan. Sa Kailangan panahon na, ngayon, oo. wala naman
masama, di ba? Lalo na may krisis na ganito, pagkukunan ng ng panggagalingan ng energy. Kung meron naman tayo, bakit hindi natin pagyamanin, Oo, di ba? diba? Tsaka, yan, iba naman po siguro usapin pagdating po dyan sa ating sa WPS at iba survival mode po tayo ngayon Totoo lahat yan. Diba? Balita po tayo sa international news kahapon Correct. dahil ang Pilipinas ang unang unang bansang nagdeklara ng state of emergency in energy emergency. Yeah. emergency. So, ayan po, mag-text lang po kayo, mag-comment po sa ating Facebook account. At syempre, magbabalik pa rin po ang ano sa palagay nyo? ASBN! Ang sigaw ng Pinoy Nation. Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN pa rin po ang oras po natin. It's 8:36 in the morning and this time check is brought to you by iBerry. Alam niyo po ba na sa dami ng oras natin sa gadgets at computers, mas napapagod po ang ating mga mata. Buti na lamang may iBerry na tumutulong mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya kung gusto mo pong maalagahan ang inyong paningin, mag-iBerry na araw-araw. Samantala, narito na po ang ating mga sinundang pangunahing news ngayong araw ng Webes, March 26, 2026. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na nag-ootorisa sa kanya na suspendihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Sa ilalim po ng Republic Act 12316, pwede nang suspendihin o bawasan ng nakaupong Pangulo sa Recommendation Development Budget Coordination Committee sa pakikipag-ugnayan sa Energy Secretary ang fuel excise tax kung ang average Dubai crude oil price ay umabot na o lumampas ng $80 per barrel ng isang buwan. Pwede ipataw ang suspensyon ng pagbabawas sa partikular na petrolyo at ipatupad bilang full suspension o partial reduction. Nakasaad din sa batas na ang anumang suspensyon o pagbabawas ay magiging epektibo ng hindi lalampas sa 3 buwan. Hindi rin pwedeng lumampas ng 1 taon ang kabuang haba ng lahat ng extension nito. Otomatiko ring babalik sa normal rate ang fuel excise tax nang wala ng hakbang mula sa legislatura o ehekutibo kapag naging mas mababa sa $80 per barrel ang presyo ng langis o kapag natapos na ang 3 buwan. Nakasaad din po sa batas na pwede lamang gamitin ang mga emergency powers na ito hanggang December 31, 2028. Inatasan din ng RA 12316 ang Pangulo na magsumite ng ulat sa Senado at Kamara de Representantes sa loob ng 15 araw mula ng pagpapatupad ng suspensyon o pagbabawas. Nakadetalye sa naturang ulat ang aktual na basihan at layunin para sa hakbang, ang tinatayang halaga ng mawawalang kita at ang benepisyo ng naturang hakbang sa iba't ibang household groups. Samantala, inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang pagpapalabas ng 20 billion pesos sa Department of Energy o DOE para pondohan ang Fuel Buffer Stocking Initiative ng pamahalaan. Ayon po sa DBM, naglabas ito ng Special Allotment Release Order o SARO at isang Notice of Cash Allocation o NCA para sa 20 billion pesos na pondo. Sinundan nito ang deklarasyon ni Pangulong Marcos ng State of National Energy Emergency dahil po sa lumalalang tensyon dyan sa gitnang silangan. Ayon sa DBM, nagmula ang 20 billion pesos mula sa Malampaya Gas Fund. Sa ilalim naman ng Special Account in the General Fund o SAGF. Gagamitin nila ang pondo para sa strategic procurement ng mga produktong petrolyo. Kabilang na po dyan ang diesel, gasolina at LPG para palakasin ang national fuel inventory. Patatagin ang presyo sa mga gasolinahan at tiyakin ang walang tigil na operasyon sa transport, logistics, agriculture, emergency response at iba pang critical na sektor ng lipunan. Ipatutupad ng Philippine National Oil Company Exploration Corporation ang nasabing programa. Nelson? Bukas naman po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipag-usap muli sa Beijing para sa Joint Oil and Gas Project sa pinag-aagawang lugar sa South China Sea. Nagkasundo sina Pangulong Marcos at Chinese President Xi Jinping noong 2023 para buhayin muli ang diskusyon tungkol sa Joint Oil and Gas Development sa naturang waterway. Pero nabalam ang anya ito dahil sa mga issue tungkol sa teritoryo. Kinikilala ng Pangulo na posibleng magsilbing motibasyon ang sigalot sa gitnang silangan para magkasundo na ang Pilipinas at China para sa paghahanap ng langis at gas.
Noong 2023, nagsimula ang mag-angkat ang Pilipinas ng liquefied natural gas sa kauna-unahang pagkakataon matapos pong humina ang produksyon sa Malampaya gas field. Nilinaw naman ng Pangulong Marcos na hindi sang-ayon ng Pilipinas sa digmaan at tulad sa iba pang mga bansa, nalalagay sa alanganin ng supply ng petrolyo sa Pilipinas dahil sa sigalot sa gitnang silangan. Kasalukuyang pong nakasara ang Strait of Hormuz kung saan karaniwang dumadaan ng malalaking bahagi ng pandaigdigang supply ng langis. Kaugnay nito, nagkasundo naman sina Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Takaichi Sanae na magtulungan para suportahan ang maagang pagpapahupa ng tensyon sa Strait of Hormuz. Kasalukuyang nagpapatupad doon ng blockade ang Iran. Nabuo ang kasunduan sa pagitan ni Marcos at Takaichi sa isang summit telephone meeting noong gabi ng Martes, March 24. Sa iba pang balita, iniulat naman ni Health Secretary Ted Herbosa na pwedeng tumaas ang presyo ng mga gamot dahil posibleng magkulang ang supply nito dahil po yan sa sigalot sa gitnang silangan. Ayon kay Herbosa, kapag lalo pang lumala ang tensyon, baka hindi na umabot sa Pilipinas ang susunod na delivery ng mga gamot. O kung umabot man, ay tumaas naman ang presyo ng mga ito, tulad na nangyari sa mga produktong petrolyo. Mulaan niya nang magdeklara si Pangulong Marcos ng State of National Emergency ay nag-utos na siya ng inventaryo ng medical supply para matiyak na hindi mauubusan ang bansa. Plano po ni Herbosa na makipag-usap sa Department of Trade and Industry or DTI para sa pagbubuo ng Price Negotiation Board na magtitiyak na kontrolado pa rin ang presyo ng mga gamot sa panahong ito. Samantala, iniulat ng BMI na isang British multinational research firm at subsidiary ng Fitch Solutions na ang Pilipinas sa may pinakamalaking price and supply risk exposure pagdating sa fertilizer naman sa Southeast Asia. Dahil alala ito sa limitadong kapasidad ng bansa para sa domestic production ng pataba. Ayon po sa BMI, lumalaki ang posibilidad na mabawasan ang supply ng fertilizer sa buong rehiyon. Nagbabala pa ang BMI na ang mga pagkakaantala sa mga fertilizer shipments ay posibleng matapat sa panahon pa ng pagtatanim dito sa Pilipinas. Tinukoy po ng BMI ang pagtataas ng presyo ng urea sa buong mundo kasunod ng paglala ng tensyon noong huling bahagi ng buwan ng February. Base naman sa datos ng Department of Agriculture or DA, malaki na nga ang tinaas ng presyo ng fertilizer. Sa pagdinig sa Senado noong Martes, March 24, sinabi naman po ng DA na pwede bumaba ang produksyon sa agrikultura kung magtatagal pa ang mataas na presyo ng langis. Nauna na sinabi ng departamento na nakikipag-usap ang pamahalaan sa China, Russia at India para matiyak ang delivery ng mga petroleum-based input. Ayan po, no? Actually, it's really time, no? Talaga magtulong-tulungan po lahat ng bansa ngayon dahil lahat nga tayo apektado kanina. So, at ito yung Thailand din, nakikipag-usap na rin daw po ang ating pamahalaan. So, sana magkaroon ng good news. Yes. Samantala, sa ibang balita pa, iniutos naman ng House Justice Committee sa Office of the Ombudsman na ipasa nito ang mga Statement of Assets, Liabilities at Net Worth ni Vice President Sara Duterte para sa halos 2 dekada. 20 years ng panunungkulan niya sa pamahalaan. Inaprubahan ng subpoena para dito sa unang pagdinig ng komite sa impeachment case laban kay BP Sara kahapon. Inaprubahan ang motion ni Akbayan Representative Chel Jokno para dito sa botong 34-1. Tanging si Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez ang bumoto laban sa motion. Sakop ng subpoena ang SALN ni BP Sara mula 2007 hanggang 2013 at 2016 hanggang 2022 at 2022 hanggang 2025. Kabilang sa mga batayang tinukoy sa 2 impeachment complaint laban sa Vice Presidente ay ang hindi umano maipaliwanag na yaman. Una lang sinabi ni House Public Accounts Committee Chairperson Bicol Saro Representative Terry Ridon na may tinatayang 50 million pesos na diferensya sa pagitan ng net worth at tinatayang naging sweldo nito sa mahabang panahon bilang kawani ng pamahalaan. Nagdeklara si VP Sara ng net worth na 7.25 million pesos noong 2007. Noong una siya pumasok sa serbisyo publiko bilang Vice Mayor ng Davao City. At nitong 2024, umabot po naman ang kanyang net worth sa 88.5 million pesos. Katumbas daw po ng 1,000% na pagtaas. Inaprubahan din ng House Committee on Justice ang paglalabas ng subpoena para mag-submit ang National Bureau of Investigation ng mga sertipikadong kopya ng lahat ng records nito
mula sa investigasyon sa sinasabing banta ng Vice President kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta at dating Speaker of the House Martin Romualdez. Inaprubahan din ito ang subpoena para sa ilang testigo at mga karagdagang record. Samantala, iniulat po ng state-owned Press TV ng Iran na hindi tinanggap ng Tehran ang listahan ng mga puntong ipinadala ng Administrasyon Trump sa pamamagitan ng isang intermediary para pasimulan ang pag-uusap para sa pagtatapos ng sigalot sa gitnang silangan. Kinukutsa ng Tehran ang Administrasyong Trump dahil sa pakikipagnegosasyon umano nito sa sarili. Pero bago ito, sinabi din ng Tehran na nirerepaso nito ang mga termino para sa mga potensyal na negosasyon. Ayon naman kay White House Press Secretary Caroline Leavitt, nagpapatuloy pa rin ang pag-uusap sa pagitan ng Washington at ng Tehran. Nagbabala rin siya na pwedeng gumawa ng masidhing hakbang kung hindi makakabuo ng kasunduan para sa kapayapaan. May mga ulat na posibleng magpadala ang Pentagon ng mga tauhan at kagamitan mula sa 82nd Airborne Division ng Army sa gitnang silangan para palakasin pa ang presensya ng militar ng Estados Unidos doon. Kinukonsidera umano ni Trump ang paggamit ng ground forces sa gera na itinuturing niyang naipanalo na niya. Naku, ang sabi po ni President Trump, panalo na daw po sila dyan sa kanilang gera. Pero syempre, ang ano naman po, Nelson, ang Iran, hindi sumusuko. Wala. Small time dati ng Estados Unidos. Hindi nila kalain na talagang matibay ang Iran. Meron pa, ano? Eto naman, ipapaalala ng mga otoridad na bawal pa rin po ang operasyon ng online sabong sa bansa simula pa noong 2022. Muling ipinapaalala ho ito matapos mabuking ang operasyon ng isang online sabong sa Tondo, Maynila. Kaugnay nito isang operasyon na ginawa noong gabi ng Martes, March 24, kung saan mahigit 100 ang naaresto sa raid. Kabilang sa mga tinakip ang mga operator, teller, pati na mga tumataya. Nadatnan ng mga otoridad sa lugar ang mga panabong na manok at mga computer na ginagamit sa online operation. Wala rin naipakitang dokumento ang mga operator. Nahaharap po ang mga suspects sa mga kasong paglabag sa Anti-Gambling Law at sa Cybercrime Prevention Act. Ayan, bawal po ang online sabong. Magsabong ka na lang. Pero meron pa rin Real life. gumagawa. Pero may real life sabong po, ano? Yun, legal yun, ano? Pag pumunta ka sa sabungan. Depende kung may permit. Kung may permit, ayan. So ito pag online, sigurado pong hindi Bawal. yan legal. Ayan. Samantala po, maagang showbiz pasili po natin. SB19, may bagong era sa wakas at simula. Pasok din sa Lollapalooza 2026. Nasa panibagong yugto na ang P-Pop Kings na SB19 sa paglalabas ang kanilang second full album na Wakas at Simula. Bukas po yan, March 27. Ayon sa grupo, ito na ang pagtatapos ng kanilang proving stage at simula na mas matured and intentional na artistry. Kumbaga, they have nothing left to prove. Tampok sa album ang 6 na bagong kanta na may iba't ibang tunog mula sa R&B hanggang experimental. Kasama po ang international collabs katulad ng Emoji with Jolene Chai at Toy Friend. Aba, may bago na palang term ngayon, Toy Friend with Be First. Magkakaroon ng Wakas at Simula concert sa April 18 bilang finale naman po sa kanilang trilogy era. Samantala, history ang SB19 bilang kauna-unahang Pinoy act na magper-perform sa Lollapalooza 2026 sa Chicago. Wow. Kasama po ito, mga sikat po ito, Charlie XCX at si Jenny. Wow! Ay, kayo po ba ay sumusunod sa kanilang mga music? SB19? Hindi ko kilala. Pero nangako ka sa akin, Nelson, ngayon mamaya paparinig mo sa amin ang iyong malit na bagay. Music. Kakanta ko? Musical skills. Oo. Malit na bagay. Samantala po mamaya makakausap po natin si Mr. Marv Valbuena. Siya po ang chairperson at presidente ng Manibela para pag-usapan pa rin po natin itong nagaganap na tigil pasada. Sa pagbabalik pa rin po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Oras po natin, 8:51 in the morning, and this time check is brought to you by, syempre po, Flash Express, the Women's Empowerment Month. Arangkada na ang ganda at negosyo para sa lahat ng womenpreneurs na tuloy-tuloy sa hustles at man makarating. Flash Express, ang kapartner mo sa bawat padala. Get 23 pesos off on your first booking and start saving on your shipments today.
At kasama na po natin si Mar Balbuena, ang chairperson at presidente ng Manibela, para po bigyan po tayo ng update sa nagaganap po na Tigil Pasada ngayong araw. At kasama po natin siya ngayon sa linya ng ating telepono. Magandang umaga sa iyo, Mar. Nako, yan. Medyo nagkaroon lang ng technical difficulties sa Nelson. Ikaw, ano masasabi mo dito sa Tama lang Tigil naman Pasada? na magtigil pasada na. Oo. Para makatipid-tipid tayo sa produktong petrolyo. Oo, kasi talaga. Wag mo nang bumili. Wag na tayo. Wag mo nang pumasada. Oo, kaya nilang wag nang bumiyahe, mahabang buhay, mas maganda. Pero ngayon nakakaawa rin talaga. Dati po nung una pa lang parang lumalabas po yung problema nga dahil sa gitnang silangan na krisis. Meron po tayong ine-estima natin nasa 300 pesos po yung take-home pay na lang ng bawat isang jeepney driver. Totoo Pero yan, ngayon po, lumalabas po, meron pong umuuwi, 30 pesos na lang po Mahirap yung inuwi talaga. nila. Yes. Kaya sabi ko nga, kung ako rin mismo yung driver, bakit pa ako mamamasada? Pagod lang. Pagod, di ba? Kung more than 12 hours ka namamasada sa init, sa ulan, di ba? Yes. Pawis ka, pagod na pagod. At nakakapagod po. Subukan niyo na po ba mag-drive ng jeepney? Ako, Yung traditional jeepney? Subukan kong magmaneho. Oo. Kasi di ba wala namang ano yan eh. Yung buti minamaneho natin, may power steering. Oo, ito pawis. Ang hirap niya iliko. Oh, pawis steering ito. Tapos syempre, ang bigat yan dahil stainless steel yan, di ba? Yes, tapos mainit. Opo. Lahat na ng inconvenience na sa jeep. Oo. Kaya, Kaya talaga namang, ibawa, 30 pesos po iuwi nyo. Wala na. Babiyahe ka pa ba? Oo. Diba? Kaya ano Pagod kaya, kasi po ito nga, isa pang malaking problema po nila, yung boundary. Diba? Halimbawa, gagastos po sila ng 2,000 para sa diesel, para isang 12 hours po na biyahe. Tapos, syempre, may boundary pa sila. Ano pang kikitain lang? Kaya po ito, tanungin na po natin ulit. Mar, nandiyan ka na ba? Hi, Mar. Opo, ma'am. Magandang umaga po. Good Pasensya morning. na po. Oo, good morning, Mars. Sinikito at kasama ko po si Ka Nelson. Ay, maganda ba talaga umaga natin? Ako, ito nga po, alam naman po natin na 40 to 60% po ng ating mga commuters dito sa Metro Manila pa lang yan ay nakaasa po sa mga jeepney. So, milyon-milyon po, kumbaga, sa buong Pilipinas ang apektado po tuwing kayo po ay nagtitigil pasada. So, ang tanong po, alam po natin talaga, kasama niyo po kami na talagang problema po ng bayan. Ito pong krisis po sa langis natin, ang hindi pagtaas ng mga pamasahe, di ba? Pero hindi naman tumataas ang ating mga sweldo. Pero ano po ba talaga yung at the end, ano po yung gusto natin ma-achieve sa pagtitigil pasada? Kasi sabi nga nila, alam mo, kahapon po, Kamar, ang dami ko pong nakita mga na-stranded na po na mga commuters. Lalo na po siguro ngayon kung hindi pa nagsuspende ng klase at pasok yung ibang mga opisina. Ano po yung gusto nating ma-achieve dito po sa 2 araw na tigil pasada natin? Actually po, 3 araw po talaga yung tigil pasada namin. Talagang yung kahapon po ay sinorpresa namin kasi alam po namin na paghahandaan po kami ng ating gobyerno sa mga libreng sakay kasi gusto talaga nating ipakita na kapag wala po ang mga jeepney, mga UB Express, mga motorcycle taxi ay mapaparalisa po talaga kung hindi tayo tutulungan ng ating pamahalaan. Kitang-kita po natin kahapon at ngayon ang hirap po ng ating mga mananakay. Ganito po ba ang gusto ng ating gobyerno? Hindi din po namin kasalanan kung bakit hindi po kami bumibiyahe ngayon. Karapatan din po namin na maghayag ng aming mga hinaing. Paano kami maghahayag kung bibiyahe po kami ngayong araw? Paano po kami magpoprotesta kung hindi po kami titigil sa pamamasada? Oo. Halimbawa po, historically po ba sa inyo pong karanasan, tuwing po ba kayo nagkakaroon ng transport strikes na nakakamit nyo naman po ang inyong objective po, na pinapakinggan po ba kayo ng gobyerno? Katulad po nito, yung pagpirma po dito sa excise tax, pagsuspindi na sa excise tax, at sana itong ayuda ay maipamigay po ng maayos kasi sabi nga nila, 21% lang ang nabigyan. Nagpapakita lamang po ito na talagang may problema po sa paghawak po ng ating gobyerno sa mga ganitong pagkakataon o sitwasyon sa gitna po ng krisis. Oo. Doon sa tanong kanina ni Ricky, Mar, ano ba ang ilatag nga natin? Ano ba dapat gawin ng pamahalaan para once and for all ay ma-resolve yung issue na gusto niyong mangyari? Opo, bibigyan ko po kayo ng konting hint siguro. Sige po. Yung mga kalapit bansa po natin ay nasa 53 to 55 pesos lamang po ang presyo ng krudo.
Bakit po dito sa atin 120% ang itinaas? Samantalang sa mga kalapit bansa natin ay halos 10% lamang. Kahit na doon din po sila kumukuha at nasa gitna tayo ng krisis dahil sa digmaan sa gitnang silangan, hindi po tayo umaabot sa ganyang pagkakataon na aabutin sa 120 to 140 pesos po ang presyo ng produktong petrolyo. Ang gusto nating sabihin, may kakayanan po ang Pangulo ayon doon sa oil deregulation law na kapag ka may krisis, sa mga ganitong panahon ng krisis ay pwede siyang maglagay ng price ceiling o price cap dito sa mga produktong petrolyo na hindi din po malulugi ang mga oil companies at hindi din po mahihirapan ang taong bayan, lalong-lalo na po sa pampublikong transportasyon, sa mga motorista, sa mga magsasaka, mangingisda, manggagawa po na kumukonsumo po nito. So, ang para sa inyo, dapat hindi ganito kataas ang presyo ng krudo na ibinebenta sa merkado. Dahil kaya naman ng ibang bansa na magpatupad ng mababang presyo compare sa atin na sobrang taas. Opo Hindi po ba nahihiya ang ating gobyerno na yung ating mga kalapit bansa, kontrolado po nila ang presyo, samantalang dito sa atin, ang may control po sa gobyerno ay mga negosyante ng mga produktong petrolyo. Katulad po niyan na kapag ka mahihirap, hihingi ng fair increase dahil napakalaki po. 1,500 pesos a day ang nawawalang kita po na pinaghahatian ng driver at operator. Yung piso, 2 piso po na mawawala, mababawas sa ating mga pasahero. Kung ikukumpara doon sa 1,500, wala pa po ni katiting doon sa sakripisyo na ginagawa po namin at ipinasan sa amin, na pinapasan po namin araw-araw. Sana ho, maghati tayo sa responsibilidad na hindi lamang po kami ang sumasalo ng bigat nito. Tama po kayo, hindi kayo natataasan ng sweldo. Hindi rin naman po kami tinataasan ng pamasahe. At kapag ka bumaba ang presyo ng petrolyo, pwede din po nilang ibaba ang pamasahe. Pero pag bumaba ang presyo ng petrolyo, nagbababa po ba tayo ng sahod ng mga karaniwang manggagawa o ng mga manggagawa na kahit sa sektor? Hindi naman po, di ba? Kami lamang po yung pwede nilang i-regulate. Pero po, yung mga sahod, hindi. Kami po ang pumapasan talaga nung napakalaking paghihirap dito sa petrolyo. Paano po yung kasi ang katwiran dito ng Pangulo, hindi niya kontrolado ang presyo. Unang-una sa bansa natin, merong oil deregulation law May batas na pumipigil na i-regulate natin ang industriyang ito, Mar. Katulad po ng nabanggit ko kanina, kapag nasa gitna tayo ng krisis, nakalagay po doon sa oil deregulation law na pwede pong magpatupad ang ating Pangulo ng price ceiling o price cap. Okay. So dapat ito ay mag-order ang Malacanang. Tinatanong po siya kahapon, hindi po nila ito nasagot. So sa tingin nyo, dapat... Ano po ang essence pa ng emergency power na ibinigay po sa kanya? Ito lamang po bang sa pagsuspinde ng excise tax na hindi natin alam kung kailan po i-implement? Hanggang kailan yung tigil pasada nyo? Hanggang hindi ito inuutos ng Pangulo na magkaroon ng price cap sa produktong petrolyo? Simula pa lamang po ito ng mga pagkilos at marami pang susunod kapag ka po talagang hindi na po talaga kaya. Kaya. So ano po ngayon, Kamar, kung halimbawa, ano po talaga yung hiling po natin, halimbawa kay Pangulong Marcos nga dahil po sa talaga po yung main event nga, kumbaga, di ba sabi nyo nga siya yung may kapangyarihan ngayon dahil aprobado na po ang emergency powers niya, no, pagdating po sa excise tax. Kung siya po ay nakikinig, ano po yung talagang inyong panawagan po para sa kanya? Yung pong presyo talaga ng langis, kahit ano pa ang isuspend mo, kahit magtaas ka pa ng pamasahe, paano po kung magsamantala itong mga oil companies at paabutin nila ng 200 piso po ang bawat litro ng petrolyo? Ano po ang gagawin ng ating Pangulo? Wala po ba siyang gagawin? Sasabihin na lang po ba ng ating Pangulo, wala akong magagawa kasi wala yan sa batas. Pangulo po kayo, may magagawa po kayo. Mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
O, ito, Kamar. May magagawa po kayo, may magagawa po kayo. Oo. Kamar, ito naman na 'di ba, parang sabi nga nila, parang nagbibigay na naman po ng tulong, kumbaga mga band-aid solutions po ang ating pamahalaan habang hindi pa po na-aproba yung mga powers nga po na hinihiling niya para matulungan po ang pagbaba po ng presyo ng diesel. Halimbawa po itong ayuda. Nako, kahapon po nabalitaan niyo po ba, may super po hinimatay habang nakapila humihingi ng ayuda para sa ayuda sa Quezon City, ano? Ito po ba, for now po, for the meantime po, hindi pa rin po ba ito sapat para sa ating mga tsuper? Opo, yung pagpila na lang po namin kahapon, isang araw na po ang natapyas doon sa pagpila po namin. Tama po ba? Opo. Nung 2-3 araw na mapakikinabangan namin ito, 2 araw na lang dahil po yung araw na pagpila po namin, hindi po kami nakabiyahe, hindi pa kami nakakuha. So, ang nakuha po namin, sama ng loob. Sama ng loob. Oo. Ayun na nga. Pero Kamar, paano po yan? So, abangan pa po namin ba na magtatagal pa rin itong, wala pa pong kasiguruduhan ba hanggang kailan po itong tigil pasada natin? Sana po magtulungan tayo. Magtulungan tayo. Siguro, Kamar, on that note po, no? Maghati po tayo ng responsibilidad sa ating mamamayan. Huwag po nating ipasan lang sa iisang sektor. Iisang lahi po tayo, iisang kulay lang po tayo. Tayo po ay mga Pilipino. Magtulungan po sana tayo. Huwag tayong magsisihan, huwag tayong magturuan. Yun po sana ang gawin. Huwag sanang ipapasan lang sa amin ang sobrang paghihirap. So dahil nga po, I agree naman po with you, Kamar, na talagang problema po ito ng bayan. So nabanggit nyo nga po na wag lang sa inyo ipapasan itong suliranin na ito. Ano naman po ang panawagan natin sa iba pang sektor, mga stakeholders po, halimbawa, gaano po nila kayo masusuportahan dito sa inyong advokasya nga ngayon? Yung ipinapaliwanag po namin, 1,500 a day ang nawawalang kita namin. Kung kayo po ay nawawalan ng 10 piso hanggang 20 piso kada araw, tignan nyo po yung diferensya. Napakalayo po. Sana naman po sa ating mga mahal na mananakay, bukod po sana sa wag tayong mag 1, 2, 3, kung di po kayo magbayad, wag na ho kayong humingi ng sukle. Ay kung halimbawa po ay magtutuloy-tuloy pa rin po itong sigalot sa gitnang silangan. Pap, ano po ang nakikita niyo pong pagtaya po sa sektor po ng mga jeepney operators and drivers sa mga susunod na buwan po? Kung halimbawa hindi pa rin po huhupa. Matutulad po ito doong panahon ng pandemic na talagang titigil po ang ating mga kasamaang driver kesa naman po sa malugi kami. Ayun nga. Ay titigil na lang po kami at hahanap pansamantala ng ibang pagkakakitaan. Yun na lamang po siguro ang tanging paraan. Ang tanong, saan sasakay ang mga mananakay? Ito nga po, meron pong isang analista po na nagbigay po ng kanyang suhestyon na dahil po, 'di ba, 1,000 po ba, correct me if I'm wrong, 1,000 po yung kinakalta sa inyo sa boundary pa lamang. So kung halimbawa 2,000 po yung gastos nyo sa gas, sa diesel, tapos 1,000 sa boundary. Ang inuwi po ng driver, ang neto niya nasa 200 to 300 na lang. Ano po yung pwede natin gawin sa boundary? Pwede po ba itong mapakiusapan din? Halimbawa yung mga operators na for the meantime provisional na wala mo ng boundary. Ano po yung nakikita yung action para po dito? Kalahati po ang ibinawas din ng boundary. Kung ano po yung kinikita ng driver, pinaghahatian na lang po ito. Okay. Gusto nating ipaliwanag na hindi po pwedeng walang boundary. Sa gitna po ng halimbawa nasiraan, ano po ang pampagawa ng ating operator. Kung ang sasaluhin po ng driver, yung pampagawa siguro, maaari po. Kung nag-uupa kami ng terminal, nag-uupa kami ng garahe, ano po ang ibabayad namin doon? Kung hindi kami makakatanggap din, kung hindi makakatanggap yung mga operator po. Di po ba? Sana ho, mapag-isipan natin lahat yun. Yung kinikita po namin ngayon, maplatan lang kami ng gulong, kulang pang pangpabulkanay. Ako naman, Kamar, siguro huling katanungan ko para ngayong araw. Kamusta naman po ang lagay ng ating mga nag-uwelga po ngayon? Mainit ng mga ngayon. rallyista? Dito po ay talagang ipapahayag po ang kanilang hinaing sa pamamagitan po ng pagkinaw dito sa hinaing ng ating na kinakaharap ng ating sektor. Pero sinasabi po namin mapayapa po, pero dyan po sa may monumento, yung dapat nangangalaga ng kapayapaan ay sila po ang nagsisimula ng panunulat, binablock po nila yung mga nagpo-protesta po doon sa monumento ng ating kapulisan. Talaga pong harassment po ang ginagawa sa atin doon. Wala pa naman po tayo napapaulat naman ng mga karahasan, ng mga kaso ng karahasan ngayon?
Wala po, pero yung pong panggigipit ng tahanay po ng ating kapulisan, yun lamang po ang nangyayari po ngayon. O sige, Kamar, kung meron mga pangyayari dyan na kailangan nyo po ng tulong na media, ipadala nyo lang po sa amin. At maraming salamat po sa inyo. Mag-ingat po kayo at nawa po ay talagang makamit po natin isang solusyon po. Dahil lahat naman po tayo talaga ay namumroblema po dito. At nangyunawaan po namin yung talagang pasanin po ng ating mga jeepney drivers and operators. Kaya ingat po kayo, Kamar. Opo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mr. Mar Valbuena, ang chairman and presidente po ng Grupo Manibela. Oras po natin ngayon, it's now 9:07 in the morning and this time check is brought to you by King's Empire Corporation. As King's Empire Corporation celebrates its 7th anniversary, may 1 milyong pasasalamat po. Raffle promo ang handog para sa inyo. King's Empire Corporation 7th anniversary celebration, 1 million pesos na pasasalamat. Balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. Raffle Bonanza 2026. 5 lucky winners ang mananalo sa worth 1 million pesos na cash prizes na atin pong ipamimigay plus 21 consolation prizes to be received. Na isa pong business package po yan, mula pa rin po sa King's Empire Products. Bilang pasasalamat sa 7 taon ng tiwala at suporta, ito po ay para sa inyo. Kaya bumili na ng King's Herbal Plus, Empire Coffee, and Sense by Savalgar. Promo runs from March 3 to November 30, 2026 with the grand draw on December 8, 2026. Para po sa karagdagang katanungan, bisitahin lamang po ang kanilang official FB page na REH King's Empire Corporation or King's Herbal Plus. Balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At mamaya naman po ay makakausap na natin si Art Samaniego, ang cybersecurity analyst na ating pong suki upang pag-usapan po itong mukhang napaka-harmless na laro po ng mga bata online. Pero mukha pong napaka-controversial niya ngayon na as a matter of fact, balak na pong ipatigil yan dito sa Pilipinas, ang Roblox. Sa pagbabalik po rin po ng ESPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. SBN. ESPN pa rin po. Time check po natin ngayon. It's now 9:11 in the morning. At ang bahaging ito po ay hatid sa inyo ng IMA QPBC Group Corporation. Absolutely rust-free. At ito na nga po kasama na natin. Ito nga, napalitaan nyo ba ka, Nelson? Oo. Ito nga Roblox na ito. Naku, nilalaro ko to dati ng pandemya kasama po yung mga chikiting ko. Pero ngayon po, sila po ay nasa sentro ngayon ng kontrobersya. Alamin po natin kung bakit mula po kay Art Samaniego, isang cybersecurity analyst. Magandang umaga po, Sir Art. Good morning sa lahat ng mga nakikinig at nilalo naman. Oh, Sir Art, I'm sure nabalitaan nyo na po itong Roblox. Ano? Sabi ko nga kay Ka Nelson, nung una itong nauso, nung panahon ng pandemya, wala naman kami magawang magnananay. So kahit po mga bata pa sila, nagpakabata-bata rin po ako. Maganda siya ha, to be fair. Nung nagsimula po siya, may role-playing po dyan. Kunwari, kayo ay mag-build ng inyong mga sariling mga towns, mga bahay, so mga community. So talagang yung creativity po, lumalabas talaga. Mas magaling pa yung lumalabas kaysa po sa mga architecture na nakikita ko ngayon. Tapos meron din dyan yung kayo ay, halimbawa, magdidisenyo ng damit. Ayan. So napakaganda naman po noong una. Ano po bang nangyari? Paano po ito naging sentro ng kontrobersya ng itong Roblox? No, kasi isipin natin na ang Roblox ay parang siyang giant playground sa internet. So, ang nangyayari kasi lahat ng mga gumagamit nito pwedeng gumawa ng mga bagay na hello. Yes, sir. Hello. Opo, naririnig po namin kayo. Ang nangyayari dito, yung mga players kasi, hindi ito ordinaryong laro. Pero ang mga players pwedeng gumawa ng mga bagay na mga personalize nila. So, pwede sila maglaro ng mga games, obstacle course, gaya nga lang sinabi mo, pwedeng gumawa ng mga architectural... designs. Oo. Yes, sir. Hello? Yes, sir. Go ahead po. Naririnig po namin kayo. Hello? Naku, mukhang masama yata ang... Ang binabanggit niya, yung Roblox para siyang platform, na para siyang playground. Opo. Na, di ba, kagaya, may gumagawa ng kung ano-anong... Opo.
Yung iba gumawa ng hello? something na harmful. Oo. Ay, yun yata yung paliwanag nila, Sir Art. Sir Art? Sige, go Oo, ahead po. tama. Apo. So ang nangyari po, gaya ng ginawa ko, nagpanggap ako bilang 7-year-old na babae dito sa larong ito para makita ko kung ano talaga ang pwedeng gawin. Yes. So nung nagpanggap ako na ako isang 7-year-old na babae sa tulong ng anak ko na naglalaro nito, Apo. nakakita ako ng mga bagay na hindi dapat makita ng mga bata. Gaya ng pornography, role-playing na may kasamang. Oo. Nako. Hindi ko naabutan na yun kasi yan po, that was 6-7 years ago nung May sinubukan mga ko na. gumawa kasi ng mga kung ano-ano, ginamit yung platform. Ay, grabe naman yan. At tingnan mo to si Sir Art. So ang nangyari, medyo nabahala. So it was really alarming to see those things sa Roblox. Oo. Kasi ang Roblox ay alam ng mga cybercriminals, alam ng mga predators na to na ang naglalaro nito, mga bata. At Oo. alam nila kung ano yung tinatarget nila. Yes. Oo, kasi 'di ba globally nga po 70 million po ang users ng Roblox And majority po Correct. dito ay mga minor de edad. Ako po dahil nabanggit niyo nga Oo, po may tama. Opo. Siguro po gawin natin personal dahil kayo po nabanggit niyo nga may anak kayo. Given po kung ano po yung nakita ninyo, yung na-experience ninyo kung nung kayo po ay nagpanggap ng isang 7-year-old na batang babae, papayagan niyo po ba ang sarili niyo anak na maglaro pa ng Roblox? Opo. Pwede kasi sila maglaro kasi ang pagbaban sa Roblox, hindi ito yung sagot kasi maraming mga bagay na magagandang nagagawa din ng Roblox. So alam niyo bang meron ding Roblox sa community kung saan merong Catholic Mass? At tunay na pari ay nagbimisa at makikita mo dyan mga blackie na umaattend ng misa at nandun din yung misa. So maraming mga bagay na ibibigay ang Roblox at ang pag-total ban dito ay ang blanket ban ay hindi sasagot para maging ligtas ang mga anak natin. So paano po natin talaga mapoprotektahan nga po yung mga bata? Kasi sa pagkakaalam ko po, may age verification din dyan. Di ba? Parang pag nag-open ka ng anumang social media account, talaga verify po yung iyong pagkakakilanlan. Pero mukhang hindi nga po epektibo kasi kayo po mismo nakapag-open po kayo ng sarili niyong account. How do we protect the children po kung halimbawa may mga nakakalusot po ng mga predators? Opo, eto, in fairness to Roblox, gumagawa na din sila ng paraan ang Roblox. So meron na mandatory facial age verification ngayon. Kailan lang ito nangyari Meron na mandatory facial verification. Ang ngalawa, meron na silang age-based communication bracket. Ang ibig sabihin nito, hindi pag-administration mo is 12 years old, hindi ka pwede makipag-chat doon sa mga sa player na mas matanda sa iyo. Okay. At ang chat ngayon, ginawa ng Roblox, ka-disable na yung chat nito. At kailangan meron pahintulot na magulang para mag-grant ng permission para pwede makipag-chat. So, ang internet to Roblox, may mga ginagawa na sila. Oo. Pero ako, against ako sa total ban ng any platform kasi pinaparusahan mo yung mga legitimate users. Oo. Imbis na habulin mo yung criminal, imbis na habulin mo yung pedophile na nang sistok sa anak mo o nang sistok sa mga young users, ginagawa ng gobyerno ng DICT, total ban agad. Oo. So parang Ito extremes. yung magiging problema natin. So dapat, ang gawin natin, gumawa muna tayo ng paraan para hindi maparusahan yung mga legitimate na mga users. So halimbawa, dapat ay gawin ang mga magulang. Kasi ang problema natin, behavior, design ng app, saka weak supervision. So sa mga magulang, dapat i-treat yung Roblox as a public space at hindi isang laruan. Kasi ang Roblox, kakaiba siya sa ibang mga games. Kakaiba siya sa Minecraft, kakaiba siya sa PUBG. Kasi nandun, limited yung sa gameplay lang yung chat. Pero sa Roblox, pwede kang gumawa ng napakaraming community. Millions of community, millions of chat groups, Ayan nga. millions yung mga spaces
ang pwede mo mapasok. Oo. Kaya Kailangan ang supervision ng magulang, kailangan ng gobyerno, at kailangan ng makita yung design gaps dito. Oo. Kaya ang ang bigat ng responsibilidad dito ay nandun sa mismong nag-design ng platform. No? Siguro yung mga filters na dapat niyang gawin, yung bang safety features ay dapat pabutihin nung developer ng Roblox. Tama ba ka Art? Tama. Okay. Tama, oo. So dapat magkaroon, although meron na ginagawa ang Roblox dito, nakukulangan pa ang CICC sa mga ginagawa nila. Kaya kailangan talagang pag-aralan nila at kailangan mag-suggest tayo at mag-recommend tayo kung ano yung kabagan Correct. na dapat gawin ng Roblox, ng platform. Opo. Kasi yun nga, hindi siya game, isa siyang platform kung saan milyon-milyon Yes. ang spaces na pwede mong pasukin at pwede mong laruin. Para ding i-compare natin sa AI ito, Sir Art, no, na ang AI, nasa gagawit yan kung ito yung mabuti o masama Pero yung developer ng AI, sa kasalukuyan, ginagawa nila lang lahat ng kaparaanan para at least ay hindi ito maabuso. O maabuso. Oo, no? Sir O Art. magamit para pang-abuso. Oo, yan ang kumbaga sa characteristic ng technology. Depende sa gagamit yan. Oo, no? Sir Art? Tama po. Oo, tama. So depende sila gamit, pero kailangan din ng guideline. So kailangan natin magkaroon ng guideline kung ano ang gusto natin mangyari. Tama. Kasi dapat isipin din natin yung mga, halimbawa, maraming mawawalan na trabaho ng mga programmers ng mga Pinoy. Yo. Dahil eto, marami ka talagang pwedeng gawin Opo. sa platform na to. Hindi siya game, kundi platform siya. Totoo. Actually, ma-share ko lang po, no, dahil nga nung pandemya yan, nung bago pa lang siya nagbubukas, bago pa lang siya nag-ooperate dito sa Pilipinas, bago-bago. So, nag-join po ako sa mga anak ko kasi hindi naman sila pwede lumabas, hindi naman sila pwede maglaro sa labas dahil nasa loob lang kami ng bahay. Alam niyo po ba, ako mismo, ang dami ko natutunan. Kasi kahit po yung pag-build mo ng isang bahay, nakasukat po yan Yes. So, sukat na sukat siya per metro. Alam mo yun, yung talagang perspective po ng isang arkitekto. At nagamit po namin, i-share ko lang nagamit po namin yan nung may pinatayo po akong isang maliit na isang bahay din pagkatapos po ng pandemya. Magaling. Yung disenyo po mismo ng anak Nagawa ko, nyo. ayun po yung nagawa namin. Kaya nga. Ayun po. So, agree din po ako na, again, it starts parang yung AI. Lahat naman po yata ng masama ngayon, nag-umpisa po yan with a good intention. Basta pinasukan ng masamang elemento. Ayun na, patay na tayo dyan. Kaya nga siguro din, pwede rin po natin i-considera yung suggestion nga po ni Sir Art na bilang isang cybercrime expert nga po, na huwag namang total ban kasi marami rin pong kabutihan. So kung hindi po total ban, Sir Art, kung halimbawa po regulation lang, ano po yung inyong non-negotiables, kumbaga, na safeguards? Kung halimbawa pumayag po yung ating gobyerno na, sige, wag nating iban, let's just regulate it. Ano po yung non-negotiable safeguards niyo po para naman po maprotektahan po yung ating mga kabataan mula po nga sa mga masasamang elemento? So dapat gawin lang natin na i-push natin sa Roblox na dapat magkaroon talaga ng maturity-based content labels. So, maturity-based? What's that again, sir? Oo. Or maturity-based content labels. Okay. Ito yung dapat. So yung 12 years old mo, yung 7 years old mo, dapat nandun lang sila sa game nila. Yes. Sila maaaring pumasok doon sa mga mature may firewall, gaming ika nga. spaces. Oo. So ang isa pa dito, marami talagang papel ang mga magulang na dapat kampahan dito. Ayan ang number one So, pa. kailangan i-curate ng mga magulang ang yung mga game. So, dapat tumulong at makipaglaro yung mga magulang sa mga anak nila. Huwag hayaan ang algorithm mag-decide kung ano yung makikita ng mga bata. Ayun nga, opo. Lalo na kung sobrang bata We need pa. to teach kids the red flag. Yes. Okay. Ang isa pa, Ricky, Yes. Sir Art, na
gusto ring muntik na. No. Muntik ng iba yung Telegram. May Telegram. Nasa-stress tayo doon. Kasi sa Telegram, may mga contents talaga dito na pornography talaga. Marami. Kaya na siyempre nasa gagamit yun. Kung pupunta ka talaga doon, Kaya huwag kayo mag-click. ma-access mo. Pero kay Sir Art, ano ba ang dapat na ginawa? Kasi yun ang unang sabi ng DICT. I-ban din yung Telegram. Lahat na lang gusto i-ban, di ba, Sir Art? Ang dapat gawin doon, palakasin ng DICT, yung kakayanan nila para habulin sa mga cyber criminals. Pagpaparusahan yung mga legitimate users gaya ng journalist na gumagamit ng Telegram sa tamang paraan. So, hindi pa rin pwede mag-ban na lang na mag-ban dahil meron kukonting mga tao, meron kukonting grupo ng mga kriminal ang gumagamit ng platform. Dapat ang platform natin, protektahan natin at huwag hayaang mamayagpag ang mga kriminal. So, pinapakita lang ng DICT na wala silang kakayahan para habulin itong mga kriminal na to, kaya ibaba na lang nila. Ay, Sir Art, naalala ko, may mga feature sa ilang platform na pwede mong i-report Yung pag nakinak mo, i-report ko ito. Parang ito, halimbawa, pornographic content, o itong, meron bang feature na gano'n sa Roblox na pwede mong i-report yung isang nakita mo doon? Opo, tama. Meron na siyang feature na gano'n. Kailangan mo mag-report. Pero yun nga, million po yung mga spaces kasi ang tawag doon. Sa dami. Million siya. Kaya mahirap talagang bantayan lahat. Monitor. Kaya dapat meron po proactive AI moderation. Opo. Ang gagamitin mismo ng platform. Yung mismong Roblox developer, ano? Ito po, Sir Art, ito nga po, nakita po natin din na yung chat po, yung mga chat system po ng mga, hindi lang sa Roblox siguro, kundi po sa ibang mga social media apps. Ayun po yung ginagamit po na attack vector po ng ating mga, kumbaga, evil elements nga, bad elements, Ano pong masasuggest nyo pagdating po dito? Kung alam na po natin na ito mismo yung, kumbaga, paraan para po magpakilala yung mga masasamang elemento sa mga users na maayos naman po sanang gumagamit ng mga social media apps. Should it be, may default po ba dapat? Halimbawa kung ang user po, alam po natin minor de edad, dapat po ba mabantayan po yan ng DICT or ng mismong developer? Kasi sa power ngayon ng technology, kayang-kaya na yung makita ng mga developer, kaya-kaya na yung makita ng mga platform na ang gumagamit nito, bata, ang behavior nito, bata. Kaya dapat protektahan nila yan. Opo. Yung mga user na yan. Okay. So, ito yung dapat nating sabihin sa mga platform na to. Dapat pag-apil ang platform at dapat hindi kagad ang nasa isip natin total ban. Yung blanket solution na ang pinaparusahan nga, gaya ng sinabi ko, pinaparusahan yung Legitimate users. Tama si Sir Art dun no? Kagaya nung sa Facebook, di ba? Facebook noong una, ang ganda-ganda, di ba? Ngayon, nagkalat na rin dyan yung mga manloloko. Grabe. Mga scammers, Yung lang lately, yung, di ba, malapit tayo sa panahon ng bakasyon. Opo. Nag-o-offer ng mga napakamurang hotel, Ay, nako. resorts, Nako, 50% off. Ikaw naman, nabiktima ako niya noong nakarang taon yung hamburger na 90% discount. Hamburger? 90%? Ano naman nun? Sesamisid? Nagkataon na gutom ako. Ang galing nung algorithm na pagkagutom ka. Talaga? Baka naririnig po niya kumakalam-kalam yung sikmura niyo, Totoo. Ayan sana yung gusto nating itanong pa, kaya lang wala ni yata si Sir Art Ayan, sige, siguro po ay sa susunod ulit. Maganda pag-usapan yung security. Lalo na ngayon, alam mo ba na eto nangyari sa akin, ewan ko kung nangyari sa'yo. Minsan lang, iniisip mo pa lang Sabi ko, ano kayang sumasakit yung likuran mo? Parang gamot sa kidney stone. Pagtingin ko sa Facebook,
Andun yung mga ads, mga gamot. Ang galing nga, no? Sabi nga nila, di ba, hindi natin alam kung conspiracy theory yan, pero sabi nga nila, baka may napindot ka po, Hindi. na nag-research ka kasi algorithm daw Ang yun. hinala ko dyan, di ba, minsan meron mga apps na enable mo yung microphone na naka-on Oo, minsan pagka nag-uusap-usap kayo, Talaga ba? Oo. Nako. Kaya alam mo dun sa ano, yung mga, ewan ko kung totoo yun, yung kay Netanyahu, si Israel Bibi. President, Ah, ah. yung kanyang cellphone, Ay, oo. may masking tape. Nakatakip ba, no? Oo, May masking, naalala ko nung una akong bumili ng computer, ganun din ang ginawa ko, minasking tape ko yung, ano, Yung laptop po, may camera. may camera. Oo. Kasi, isipin mo, pwede nga, sa panahon ngayon, hindi Hindi malayo. mahirap gawin. Oo, hindi malayo yan. Lalo na po, sabi nga nila, magaling daw ang mga Pinoy mang-hack. Pero sana po yung pag-hacking skills natin, gamitin natin sa mabuting paraan. Ayun nga. Ayan, Oo, di ba? eh, Para problema. Oo. Yung iba yung Iba-iba na. Kaya ingat po tayo sa scam. Ingat. Speaking of scam po ha, naglabas po ang DSWD by the way ng abiso kasi ang dami pong kumakalat ngayon ng mga Ayun na naman. messages na halimbawa ikaw po ay beneficiaryo Ay, doon pa nitong yan. bagong dahil po Ayuda. sa ayuda. Ito po may bagong labas po na naman last week. So pinag-iingat Tama. po ulit ng DSWD ang ating mga kababayan. Huwag po click ng click. Ayan. So, anyway, maraming salamat po kay Mr. Art Samaniego, ang ating suking cybersecurity analyst. At babalik po siya ka, Nelson, para po tanungin na, maganda po yung punto nyo, ha? Next Oo, natin, next time, ha? Dapat ba isarado natin ang microphone natin at gayahin natin si Netanyahu? Natakpan po natin ang ating mga camera. Anyway, ito naman po muna, maaari pong sumipa na malaki ang presyo ng mga pangunahing pagkain katulad po ng bigas, baboy at manok sa Pilipinas at posibleng umabot o lumampas sa 50% kung magpapatuloy ang krisis sa Gulf. Inaasahang mangunguna sa pagtaas ang presyo ng manok na pwede pong umabot sa mahigit 60%. Susunod po ang baboy na halos 59% at ang bigas na pwedeng tumaas ng halos 49%. Samantala, bahagyang pagtaas naman na ang inaasahan sa ilang gulay kagaya lang ng kamatis, talong, repolyo at carrots. Sa kasalukuyan, nananatiling matatag ang presyo ng mga produktong ito. Posible pa lamang maramdaman ang pagtaas ng presyo ng bigas pagsapit po ng Agosto. Ang presyo ng baboy naman ay nananatiling stable dahil sa mga nakaimbak na imported na supply. Habang sapat naman ang produksyon ng manok, kaya mababa pa ang presyo nito. Ang pagmahal ng krudo at abono, pati na ang pagtaas ng gasto sa transportasyon o freight ay pangunahing dahilan ng posibleng pagtaas. Bilang tugon, maaaring mag-import ang pamahalaan o magbaba ng taripa para makontrol ang presyo, bagamat hindi ito ang nais na hakbang ng kalihim ng agrikultura. Sa ngayon, sapat pa rin ang supply ng bigas sa bansa dahil panahon ng anihan kahit na may umiiral na national energy emergency. At mamaya po ay makakausap na po natin si Congressman Toby Tiangco. Siya po ang representative ng Navotas City sa pagbabalik pa rin po ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. ASPN. ASPN pa rin po ang oras po natin. It's already 9:34 in the morning. At ang bahagi ito po ay hatid sa inyo ng Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. Iniulat po ni Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na posibleng umakyat sa 14.3% ang inflation. Grabe, ang taas. Oo. At bumagal ang pag-unlad ng ekonomiya kung magpapatuloy po ang pagtaas ng presyo ng langis. Sinabi ni Balisacan sa Senado na sa nakikita nilang worst-case scenario, posibleng tumaas ang inflation mula 7.4% hanggang 8.9% ngayong buwan. At tumaas pa sa 11.4% hanggang 14.3% sa April. Tumaas po ang inflation sa 2.4% noong Pebrero. Mas mataas ng 0.6% point mula sa pagtaas nito noong 2025. Sinabi rin ni Balisacan na ang mas mabilis na inflation at mababang remittance ay nagresulta sa pagtatapyas ng 0.15 percentage points hanggang 1.95 percentage points sa paglago ng ekonomiya. Bumagal po ang paglago ng ekonomiya noong 2025 dahil sa kontrobersya ng flood control.
Samantala, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi magtataas ng pamasahe sa mga ferry at bus sa nalalapit na religious holiday. Ayon po sa Pangulo, nakakuha ang pamahalaan ng pangako sa mga ferry operators na hindi sila magtataas ng pamasahe. Kinakausap na rin niya ang mga bus operators. Tiniyak po ng Pangulo na ginagawa ng pamahalaan ng lahat para hindi na maging pabigat pa sa mga mamamayan na mataas na pamasahe. Bukod sa hindi pagtataas sa presyo, hindi raw din po magbabawas ng biyahe ang mga ito. Naku, parang hindi totoo yan kasi nagbawas na po ng biyahe yung ilang ferries dyan sa may Visayas. Pero ito po ay naman sa Provincial Bus Operators Association of the Philippines. Humigit kumulang 40% na ng mga provincial bus operators ang nagbawas ng biyahe. Ito na nga, dahil naman sa kawalan ng katiyakan sa supply ng petrolyo. Nako, ito nga ka, Nelson, 415 gas stations na po nationwide. Ang nagsarado po, ayon po sa PNP, sarado na po 415. Imagine mo, Dami matakin yan. nyo, wala pang isang buwan mula po nung nagsimula yung krisis sa Middle East. At ito na nga po, kasama po natin ngayon, ngayong umaga, ang representative po ng Navotas, hindi po ng Malabon, ha? Magkapitbahay sila, pero hindi po yan magkapareho. Wala po iba kundi si Representative Toby Tiangco, ang representative po ng Navotas City. Magandang umaga po, Kong. Ay, magandang umaga, Ricky. Ayan po. Naku, napatawag po kami ni Ka Nelson. Kasama po natin Ay, Ka si Ka Nelson. Nelson. Ka Nelson. Oo, dahil Magandang po umaga ito. po. Ito nga po, Kong Toby, mukhang may kaaway na naman kayo, Sino Ano po po? ba? Mukha po hindi ko alam kung may umaaway sa inyo, may nakakaaway po kayo. Sino Mukhang po? nagkaroon po kayo ng banggaan na naman ng ilang mga kasamahan nyo dyan sa Kamara de Representantes, Dahil apparently you made a very serious allegation. Ano po ba? Kayo na po ang magkwento sa amin. Ano po bang nangyari? And then, I think nung sinabi ko na siguradong yung mga, okay, ganito yung konteksto na. Opo. Nung sinabi ko na kung hindi sila mapapanagot ngayon, ibig sabihin, referring to doon sa mga involved sa biggest corruption scandal sa ating history, siyempre, yan hindi na madideny yan, di ba? Si Saldico ang nasa sentro noon. Si former Speaker Martin Romualdez, hindi naman niya may tatanggi na hindi niya alam yung ginawa ni Saldico. At yung iba pa, kung hindi sila mapapanagot sa administrasyong ito, then sabi ko, sigurado, pag si BP Sara ang nanalo, papanagutin sila. So, I mean, wala naman akong... That sentiment came from mga usapan ko sa mga tao, di ba? Ang sinasabi ng mga tao sa akin, wala na mangyayari dyan sa investigasyon na yan. Di ba parang give up na yung mga tao eh. Sa administrasyon na to, wala na mangyayari dyan. Sa susunod na administrasyon na lang yan. Lalong-lalo na kung si Sara ang maging presidente. So I'm just relaying yung sentimento ng mga tao. Wala naman akong sinasabing iba, di ba? Ganun naman ang sinasabi ng mga tao eh. Ito nga po, sige, pakilala na po natin na siyempre po kasamahan din po ni former Speaker Martin Romualdez, ang Tingog Party List po. Kayo po talaga yung mga main characters po dito sa issue na to ngayon si Congressman Jude Asidre po, no? Sabi naman po niya, he's insisting na yung mga aligasyon po ng plunder laban po kay former Speaker Martin, wala po ebidensya, pero you're saying the opposite po, no? On the contrary, meron po ba kayong hawak na ebidensya para po maglakas loob po kayo na gumawa po ng ganitong aligasyon na may kinalaman po talaga siya? Definitely, because si Saldico, kaya nga pugante na si Saldico, kaya nga nagtatago, di ba? Tapos hindi lang naman ako nagsabi na nagbebentahan ng projects, yan confirmed na ng ibang mga tiga-DPWH. So sino naman ang maniniwala na hindi po yan alam ni former Speaker Martin Romualdez? Number one yan. No? Number two, hanggang ngayon, kung ano-ano sinasabi ni Congressman Jude Asidre, hanggang ngayon, hindi niya po sinasagot yung tanong ko kung bakit ang tingog through Congresswoman Yeda Romualdez, sila ang proponent ng 5,960 million worth of projects sa iba't ibang distrito. Bakit po hindi yung district congressman doon ang proponent? At yung 5,960 million, yan po ay inserted doon sa 2025
BICAM. So hanggang ngayon, ayaw niya pong sagutin yung bagay na yan. So wala po siya maibigay din na konkreto, no, na sagot sa inyo. The same way po, Yes. ayun din po yung sinasabi. And ito pinaka-importante, di ba? Bakit ang daming tigapagsalita ni former Speaker Martin Romualdez? Ako kung ano sinasabi nila, hinaharap ko lahat ng aligasyon, hinaharap ko lahat ng issue. Never siya nagpa-interview dito sa bagay na ito. Di ba? Opo. Ito lang po, dahil napag-uusapan po natin nga, no, dahil nga wala rin siyang, sabi nyo nga, walang konkreto maisagot sa inyo, yung kampo po ni Speaker Martin, ano. Ang tanong din po kasi ng ating ng publiko po, mahirap po kasi kapag sabi-sabi lang, sabi nyo nga, sabi ni ganito, sabi ni ganon. Ang tanong po ngayon, meron po ba kayong hawak na primary evidence? Halimbawa, dokumento po na talagang konkreto magpapakita na yung aligasyon nyo ay meron pong batayan? Hindi. Yung Like, ebidensya, opo. ay di ba? At hindi lang po hearsay, kasi yun ang problema, no? Hindi hearsay ito. Yes, sir. Yung 5.960 billion, linabas ko na yung listahan yan ng line item ng isa-isang pangalan ng mga proyekto, saan ginawa. So hindi po hearsay yan. May kopya po yan. I can send it to you later. So hindi po hearsay yung 5,960 million pesos. Meron po yung dokumento, nakasulat kung ano yung title ng project, kung saan dinala yung proyekto. Wala po, hindi po hearsay yan. Pakisabi nilang kay JM kunin sa akin, isisend ko po mamaya. Sige po, kasi yan na nga po yung mga phone-in questions Hindi, po walang natin. problema doon. Walang problema. Yan, Kanel Smith. Ay, dumako naman tayo dito sa ongoing impeachment, Kong Toby. Dahil kahapon, mukhang wala silang, seryoso silang ituloy-tuloy ito. Kahit na tayo national energy Crisis. Emergency crisis Yun na nga po. tayo. Ang banggit nyo noon, ginagamit ang district funding bilang leverage para isulong ang impeachment. Nang sinasabi, hindi ka namin bibigyan hindi i-release ang pondo mo kung hindi ka sasangayon, hindi mo iboboto yung for impeachment. Sa ngayon po ba ay ganito pa rin ang situation, Kong Toby? Okay. Ang sinabi ko niyan is noong 19th Congress, yung unang-unang impeachment, hindi na nila may tatanggi yun, di ba? Yung mismong mga pumirma ang nagsabi na ang dahilan kung bakit sila pumirma ay dahil puputulan sila ng AIX, AKAP, TUPAD at lalong-lalo na yung MAIP. Kasi yung MAIP talagang nakakatulong yun sa mga constituents, yung tinatawag na guarantee letter. No? So, sila na mismo nagsabi noon, yung mga bumoto, hindi lang ako, at totoong ginawa yun. Number two, ang sabi ko noon, di ba, early on na walang gustong maniwala sa akin as early as March na ang motivasyon, kaya itinulak yan noong huling araw ng sesyon ay para mailabas yung mga nabentang mga proyekto. Okay, anong patunay ko doon? March 25, 2025, kinausap ako ni Congressman J.J. Suarez sa Manila Gold, sabi niya, yung mga proyektong yan, naibenta na yan. So sabi ko, hindi ko problema yan kung naibenta niya yan. Tapos ang susunod na palusot niya, naipangako na yan doon sa mga pipirma sa impeachment. So sabi ko, hindi ko alam yan. So tinanong ko si Presidente kung naipangako yan, sabi niya, walang usapang ganyan. So ang ibig sabihin, gawa-gawa nila J.J. Suarez yun para mailabas lang yung mga proyekto doon sa naibenta ng sa mga naibenta na nila. At yung bentahan, hindi ko na kailangan patunayan yan. Di ba sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee, ang dami nang umamin na may bentahan. Yusek Bernardo, si Engineer Alcantara, even si Saldigo, inamin na niya, di ba? So, wala na akong dapat patunayan sa bagay ngayon. Ngayon, pagdating dito sa 20th Congress, yung impeachment ngayon, ang tinanong ako na isang reporter, kasi lahat ng projects ng DPWH ngayon, naka-FLR, naka-for later release. Yes. So tinanong lang ako na isang reporter, maaari bang gamitin ito? Siyempre, ano ba yung sasagot ko? Common sense, maaaring gamitin. Pero sabi ko, kung gagamitin o hindi, malalaman lang natin yan pagkatapos ng botohan kung yung mga bumoto ay na-release yung mga pondo at yung hindi bumoto ay hindi ma-release yung pondo. So ganun kaliwanag po yung sinabi ko. Wala naman akong sinabi doon. Parang sinabi nyo lang na possible. And Yes. So allergic sila ka Nelson pagdating sa mga bagay niyan. Pero alam nyo, nag-file ako ng resolution na I'm requesting the committee na madaliin na itong House Resolution 894 requesting the committee na madaliin na yung pag-resolve nito
para makapag-concentrate na doon sa krisis sa Middle East. So, resolution respectfully appealing to the chairperson to expedite the resolution of the impeachment case to enable the House to concentrate on urgent matters arising from the Middle East crisis. At nag-file din ako ng House Bill 8715, yung tinatawag na Fuel Crisis Act of 2026. Oo, ang maganda yan, ha? Sige, para maiba naman. Kasi nakakaumay na po yan laging impeachment, di ba? Ang dami pong kinakaharap na problema ng ating bansa ngayon, kasabay ang buong mundo, no? Pwede, can you walk us through po yung mga inihaan yung resolusyon bilang Yung sagot po? resolution nga is para mapadali yung hearing, para makakonsentrate doon sa hinaharap nating Middle East crisis, no? Tapos kahapon nag-usap kami ni Congressman Egay Ericen na hihilingin namin sa presidente na after the Holy Week break, magkaroon ng special session para talakayin yung mga measures na kailangan para harapin itong fuel price hikes, no? Dito sa House Bill 8715, ang unang power na binibigay sa executive is number one, kontrolin yung unreasonable na pagtaas ng fuel, pagkain, at basic utilities tulad ng kuryente, tubig, tsaka internet, no? So, alam natin na magtataas yung diesel, alam natin magtataas yung pagkain, pero yung reasonable lang. Number one yan. Number two, sinasabi natin na binibigyan ng kapangyarihan ang local government units and national government units na sila na yung umupa ng mga PUJ, tricycle, TNVS, at ibigay na libreng sakay sa ating mga kababayan. Kasi ang problema, hindi pinapayagan yung mga transport group na magtaas ng singil. Naintindihan ko yan, ng pamasahe. Pero pag lugi na sila, hindi naman sila mamamasada. Tama. Tama, So, ang ginagawa natin dito is binibigyan ng kapangyarihan yung national government and local government na sila nang umupa, sila nang pumasan doon sa dagdag na pamasahe at ibigay na lang nila ng libreng sakay. Okay. Parang yung bus carousel dati sa EDSA. Oo. Yes, correct kayo. Number three, siyempre, pag nahirapan na yung tao, dumagdag yung presyo ng transportation, dumagdag ang gastos niya sa pagkain, mahirapan siyang bayaran yung upa. So during this period, may freeze muna sa residential rental rates. Oh, wow. Malaking bagay yan, ha? Number four, yung doon sa commercial rates naman, basta micro, small, and medium enterprises, wag muna natin taasan. Then, yung mga may utang sa Pag-ibig, HDMF, staggered payment na muna o deferred. Tapos, pwede mag-emergency loan sa SSS and GSIS at yung interest sa government loans, i-moratorium muna. Oo, maganda yan. Kahit paano, di ba, konting magandang balita naman. Parang Yes. gulo-gulo na ng buong Pilipinas. Nakikisabay pa po yung Kamara de Representantes, parang bangayan ng bangayan dyan sa loob. Ito po ang Yes, tanong. because alam mo, the reason why I gusto kong bilisan is no matter what we say, ako kasi, ang sinasabi ko lang ay yung mga sentimiento na nakuha ko pag nakikipagkwentuhan ako sa mga constituents ko. No? Opo. Ang problema is, kahit paano natin tingnan yung impeachment, of course, it's a form of accountability. Pero may mga kababayan tayo na tinitignan yung impeachment na away ng mga politiko, na parang power play o away ng politiko. So, kaya nga gusto natin bilisan para wag na nilang isipin yon at maintindihan nila na ito about accountability, then maka-move forward tayo dun sa problema nila talaga. Ako siguro kung, just to pick your brain, for the record po, are you saying po that this impeachment case against our Vice President, Sara Duterte, it's politically motivated at hindi po siya about accountability? No, sabi ko, okay, maganda yung tanong mo, Ricky, no? Sabi ko, there are really groups that are exacting. May mga grupo dyan na humihingi talaga ng accountability sa ating Vice President. Number one, yung Akbayan, yung kina Chel Diokno, Laila de Lima, naniniwala ako, it's about accountability. Yung Makabayan, sina Ton Chitinho, Rene Co, Sara Elago, yan, about accountability. No? Akbayan pala, kasama si Percy Cerdanya, about accountability yan. Yung grupo nila Kiko, about accountability yan. Pero sa likod nun, meron talagang mga nagtatago na involved
sa pinakamalaking anomalya, corruption sa ating bansa, na sinusuportahan nila yan dahil hanggang ngayon hindi pa sila napapanagot. At syempre, again, yung sentimento ng ating mga kababayan na kung sila'y makakalusot ngayon, sa susunod na administrasyon na sila mananagot. Di ba? Yun. Oo. Nako. Ito po, ang tanong ko rin, dahil napag-uusapan nga po natin si VP Sara, no? How can you explain po na yung trust rating po ni VP Sara, kahit iniimbestigahan siya na ngayon, patuloy pong tumataas yung tiwala sa kanya ng taong bayan amidst these investigations? Ay nako, Ricky, yung siguro ang pinakamagandang sasagot diyan is, for example, I don't know who, I mean, if we want a objective na hindi bias na sagot diyan, siguro mas maganda tanungin yung Pulse Asia, no? Sila yung gumawa ng survey. Huwag na ako kasi inaakusahan nga ako na DBS. Ang dami nang umaaway kay Kong Toby. Hindi, wala naman problema. Sinasabi ko lang. Alam mo, Ricky, matagal mo na akong kakilala. Oo naman. I will always openly say my political stand on any matter, di ba? No, even if it is not popular. Nung ako ay naging single witness ni CJ Corona doon sa impeachment niya, hindi naman popular kung gawin yun noon eh. Pero ginawa ko yun. Ngayon popular si Sara kung talagang kakampi ko yan, di inamin ko, no? Pero hindi. Because there are issues na hindi kami agree ni VP Sara, no? I mean, hindi personal. There are some policy issues, like for example, yung stance o approach doon sa West Philippine Sea, medyo hindi ako agree doon sa pananaw niya. So, that is very basic eh. So, paano kami magiging magkakampi? And exactly why po, gusto ko itang tanungin. Dahil alam po natin na matapang na tao itong si Kong Toby. Kahit na nag-iisa na lang siya siguro dyan sa HOR, talagang kung ano yung pinapanindigan niyo po, pinaniniwalaan, talagang pinapanindigan ninyo. Kaya kayo po yung masarap sanang tanungin. O si Canelson po yata may tanong pa. Okay na. Okay na tayo. Okay na. Hindi, ang huli ko na lang, no? Ang huli ko na lang. Opo. Alam mo, accountability is about having the same standards for everyone. Diba? Accountability is not about, there is no accountability pag double standards, diba? Oo. Okay. Tignan nyo, kahapon, wala akong tutol doon sa paghingi ng SALN ni VP Sara. Ang sinasabi ko lang is, kung dapat hingin yung SALN ni VP Sara, bakit yung House of Representatives ayaw ilabas yung SALN ng mga congressman? Alam niyo yung mga nandun sa Justice Committee, mas mabuti interviewin niyo isa-isa kung willing silang ipakita yung SALN nila. So bakit ganon? Di ba? Bakit yung ibang government officials, not only VP Sara, dapat ilabas nila yung SALN nila, pero yung congressman ay hindi nila dapat ilabas yung SALN nila, di ba? So, paano yun? Double standards yun. At pag may double standards, doon na pumapasok yung pag-iisip na sila lang ang pwede magnakaw, iba hindi pwede magnakaw. Kaya nga nangyari na nakasentro yung biggest flood control project scandal, yung pagbenta ng proyekto at pagbenta ng infrastruktura at biggest corruption scandal sa ating history. Kaya nasentro yan doon sa House of Representatives dahil doon nga sa pag-iisip na they are above the law. Diba? That's when this happens na yung iba dapat sumunod sa batas, sila exempted sa batas. So tingnan nyo, ayaw ilabas yung SALN nila. O bakit ganon? Kaya nangyari ang biggest corruption scandal in history dahil nga doon sa double standards na they are above the law. Okay, nako. Maraming salamat po, Kong Toby. It's always a pleasure to talk to you. Kasi kapag kausap mo si Kong Toby, diretsahan. Walang paligiligoy. Walang paligiligoy. Tsaka walang kinakatakutan. Ano? Kahit na mag-isa lang siya, sabi ko, ang hirap pumasok kaya sa trabaho. Halimbawa, Kong Toby, bilib ako sa'yo. Kasi kung ako papasok ako sa trabaho ko or sa eskwelahan, kunwari, no? Tapos lahat ng kaklase ko parang galit sa akin, parang tunutusok-tusok na ako ng kanilang paningin. Pero patuloy pa rin po ako nagtatrabaho. Kaya saludo po ako sa inyo, Kong Toby. At sa ulitin po. Kasi naman, hindi naman anto because totoo naman yung sinasabi ko Bakit naman ako matatakot kung hindi totoo yung sinasabi ko? Dapat matakot lang ako kung ako'y nagsisinungaling. Tama naman. Opo. Sana next time po, Kong Toby, dito ka na sa gitna namin ni Canelson o ni Pat P. Yesterday, nandyan lang ako, di ba? Nagkita naman tayo yesterday. Ayan pa, maraming po salamat sa inyo, Kong Toby. Sa uulitin po,
God bless. Okay, have a Holy Week next week. God bless po. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you, Kong. At ang oras po natin, it's now 9:35 in the morning. At ASPN, ang sambayanan, pinulsahan po natin. Sang-ayon ba kayo na makipag-usap ang Pilipinas sa China para sa joint oil and gas exploration? Bakit? Eto, basahin na po natin ang inyong mga comments sa ating Facebook page. Sabi po ni Sunny Tanchoco, huwag na sa China, marami naman sigurong ibang bansa na pwede maging partner. Ayan. Ayan, ang sabi ni Remigio Senizal Sesima, walang masama dyan. Mapag-uusapan niya na mabuti para mapakinabangan na yan at huwag nang makipag-away sa China basta may kasunduan ang kalat ay ang lahat ay maayos. Galing mo auto-correct ha. Correct. Ito lang po, sabi po ni Charito Celebrato, kumpara po sa ikabubuti ng bansa at sa mamamayang Pilipino. Bakit naman hindi? Wala naman ibang hihingin ng tulong ang kapitbahay mo. Huwag na Huwag nang mas magtaas ng pride kung kinakailangan. Ito na nga tama. Wala nang taas-taas pride. Sa panahon po ng krisis, dapat tayo sama-samang umahon, di ba? At syempre po, dito sa ESPN, mahalaga ang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ng paghanap natin sa katotohanan. Ayan. Oh, meron ba sinabi si Shelo? Oh. At kaya sa bawat issue na papanahon, party po kayo ng diskusyon. Ayan, natandaan po, ang buhay ay hindi patagalan. Oo, pasarapan. Ba't tuwan-tuwa ka dyan, Kanyas? Okay, Kahapon ka pa tuwan-tuwa dyan sa Bakit ganyan ang linya ni Pat? Pat ko dito. Patagalan! Pasarapan! Kaya sulitin mo, ha? Tawanan ng problema, mag-food trip, gumala, at guha ng mga ala-ala. Kaya po bukas ay magkita-kita pa rin tayo dito sa... Ano sa palagay nyo? Susunod na po ang Kada Umaga Girls at mamaya alas 9:30 ng gabi, Mata ng Agile International at syempre po mamaya... Sa kanang mamamayan, 4:30 p.m. Dito lamang sa Net 25. Happy Thursday! And happy Thursday po sa inyo lahat!